Kamakailan lamang ay ating ibinalita na nagsanib pwersa ang Navy ng Pilipinas, Estados Unidos at bansang Japan sa isang Navy exercise at patrol mission sa West Philippine Sea bilang pagpapakita na rin ng koordinasyon ng tatlong bansa at isang malaking mensahe ito sa bansang China. Dineploy ng Philippine Navy ang dalawa nitong Rizal-class frigates na BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal na pangalawa sa most capable na warship sa ating armada, samantalang ang bansang Japan naman ay ipinadala ang kanilang JS Akebono na isang Murasami-class destroyer at nagpakita naman ng matinding lakas nito ang Amerika na kung saan ipinadala ang isang buong carrier strike group na binubuo ng isang aircraft carrier at tatlong Arleigh Burke-class destroyers at armado ang mga ito ng daang-daang missiles. Malaking tulong ang pinakitang suporta na ito ng Amerika, lalo na't kapag nariyan ang US warships, ay hindi na mahagila pa ang mga barko ng China na nangihimasok sa West Philippine Sea at bumabalik lamang kapag umalis na ang mga barko ng Amerika. Hindi natin sinasabing umaasa na lang tayo sa suporta ng Estados Unidos, kaya nga pinapalakas din ng Philippine Navy ang kanilang armada sa pamamagitan ng pagbili ng bagong warships sa tulong na rin ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea, ganun din ng Philippine Coast Guard na may bagong order para sa 47 units ng patrol vessels upang magbantay sa West Philippine Sea. At habang di pa nga ang mga ito dumarating, kailangan pa rin talaga ng bansa ng suporta ng Estados Unidos. At sa bagong balita na ating nakalap, ibinalitang nakadeploy na ngayon sa West Philippine Sea ang sikat na drone ng Amerika na kung tawagin ay MQ-9 Reaper, at ang deployment na ito ay sa request mismo umano ng Philippine government, kaya pinadala ng Amerika ang drone na ito. At dahil sa deployment ng MQ-9 sa West Philippine Sea, mas mapapaigting pa ang pagbabantay sa ating territorial waters at masusundan ang lahat ng galaw ng Chinese vessels, lalo na't may range ang mga naturang drone ng nasa 1,850 kilometers at kaya nga nitong abutin ang kalupaan ng China. Nakabase ngayon ang mga drone sa Basa Air Base sa Pampanga at ayon sa US military, hindi armado ang mga MQ-9 Reaper dahil na rin purely surveillance lamang ang gagawin nito sa West Philippine Sea at upang hindi na rin mas tumaas pa ang tensyon dahil ito ang iniiwasan sa ngayon ng ating bansa. Ngunit kung kinakailangang armasan ito, kaya ng MQ-9 na magdala ng 8 Hellfire missiles na 100 pounds na klase ng air-to-ground missile na kung saan may range ng nasa 11 kilometers at kayang palubugin ang maliliit na mga vessels. Napaka-long range din ng mga sensors ng nasabing drone na kung saan sinasabing kayang madetect lahat ng papasok na warships at alinmang vessels ng China na lumalapit sa pinag-aagawang teritoryo tulad ng Scarborough Shoal at pinapasa ng US military ang kanilang mga lokasyon sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang makaresponde kaagad ang ating mga pwersa doon. Mayroon din naman tayong sariling mga surveillance drone na pwede ring i-modify upang magdala ng missiles tulad na lang ng Elbit Hermes 900 UAV mula sa bansang Israel na kung saan mayroong nasa siyam nito ang Philippine Air Force na nagkakahalaga din ng bilyong-bilyong piso. Ginagamit din ito ng ating bansa sa pag-surveillance ng West Philippine Sea at may range naman ito ng nasa 1,000 kilometers, ngunit wala ng plano na dagdagan pa ito ng Philippine Coast Guard dahil nagsabi na rin ang Department of National Defense na hindi na sila bibili pa ng armas mula sa bansang Israel. Pagdating naman sa mga MQ-9 Reaper, hindi natin alam sa ngayon kung gusto ba itong bilhin ng ating bansa, ngunit ang alam natin ay interesado sila dito dahil na rin nagpunta na noon ang delegasyon ng AFP sa Hawaii sa Amerika upang bisitahin ang base militar ng US Marine Corps at upang malaman ang kapabilidad ng MQ-9 Reaper na nakaistasyon doon. Hindi rin natin alam kung anong nangyari pagkatapos ng pagbisita na ito at medyo mahirap din para sa ating bansa na bilhin ang nasabing drone dahil bawat isa nito ay nagkakahalaga ng $32 million o nasa 1.8 billion pesos. Kung walang financial assistance mula sa Amerika, ay medyo malabo sa ngayon na mabili din ito ng Pilipinas
Dahil ang lahat ng ating pondo ay nakatuon sa ngayon sa pagbili ng multi-role fighter ng ating Philippine Air Force, pati na rin mga guided missile frigates ng Philippine Navy. Sa ngayon, ang focus ng ating hukbong sandatahan ay ang mga FPV drones na kasalukuyang ginagamit sa giyera sa Ukraine na sobrang napaka-epektibo laban sa mga tangke at iba pang mga armored vehicles, at napag-usapan na rin ng Ukraine at Pilipinas na tutulungan nila tayo sa paggawa ng mga drones para sa ating bansa.